Pero dahilan nga sa kahirapan, dahilan sa gustong umangat yung sitwasyon sa buhay, tinitiis na malayo sa pamilya. Kaya na marami na din pinto, tayo na pakinggan. In fact, meron tayong tabagan yan na ginawa, kung alam kung sino yung author niyan, kung sino yung composer. Pero yung napakasakit ko yan, nakanta, diba? Pumunta siya ng Saudi para magtrabaho para sa pamilya. Pero minsan sumulat sa kanyang anak, kung sabi, Itay, umuwi ka, dalian ka sana. Pagkat sinay, na mayroong iba, nagtulokso sa iyo, Ama. Nagtataksin sa iyo, Ama. Tapos napakasakit, Kuya Eddie. Sabi ko po doon, at sasabihin ko ito sa inyo, impossible. Kung pwede lang naman, huwag maniwalay. Kung pwede lang naman. Kaya nga, kaya po akong kausap na sabi na, kapag nakatapos na yung mga anak ko, babalik, uwi na ako dyan. Kasi mahirap malayo sa pamilya. If you want to have a godly family, be committed to your family. Nakita po natin yan sa sinabi ni Paul na pinasa pala ng lola sa kanyang anak at napunta ngayon kay Timoteo. So, how are we committed to each other? Bilang pamilya. Ano natin masasabi na committed tayo sa pamilya? Your commitment for the family will determine whether or not you will have a godly family down the road. Hindi natin really, kumbaga, we cannot predict the future. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa bukas. Pero pwede tayong gumawa ng mga kapasyahan ngayon na may epekto sa ating bukas. Ang mga kapasyahan na gagawin natin ngayon ay may epekto sa ating saling lahi. Kung gusto natin maging makadiyos sa ating pamilya down the road, from generation to the next generation, gumawa tayo ng kapasyahan. Let us be committed to the family. Amen. Yan po yung sinabi dito ni Pablo. Si Luis, si Eunice, at ngayon naman kay Timothy. Number 2, ito, the commitment to the church. Ang pagtatalaga sa simbahan. Pagkapunta tayo sa simbahan. Sabi natin kanina, pagiging makadiyos, hindi garantiya yung pagsisimba. Pag napunta tayo ngayon sa simbahan. Dito po sa ating binasa, ulitin po natin, 2 Timothy chapter 1 verse 5. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng inyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice, natitiyak kong nasa iyo ang pananampalataya nito. The commitment to the church. By implications, makikita natin ang kahalagan ng church sa pamilya ni Timoteo. Timothy, ito na po yung sinabi ko kanina. Timothy is a mestizo, half Jew and half Greek. Timothy was brought into the faith by his lola and his mama. Timothy was mentored by Paul and eventually became a pastor of Ephesus. Take note. Merong akong kausap, kilala na ako dito sa Burias. Pero isa sa palagi ng sinasabi, sabi niya, kasi meron lang siya isang anak na lalaki. Sa lahat ng babae, sa lahat ng anak ng lalaki. Sabi niya, pag nag-usap kami, pag nag-testimony siya na nandiyan ang mga pastor, sabi niya, gusto ko ang aking anak, kung ano man ang gusto niya kunin,
na course, okay lang sa akin, pero bago yan, mag-aral muna sa Bible school. Kasi gusto ko maging maayos ang kanyang pundasyon. At kung tawagin siya ng Panginoon ng pastor, susuportahan ko siya. Si Timothy, maganda yung pundasyon niya. Yung kanyang pamilya, mananampalataya sa Panginoon. Bagamat hindi naman nabanggit dito yung kanyang lolo, yung kanyang father, hindi nabanggit dito. It's only the grandmother and the mother. So, sa mga lola at mga mama na nandito, this is for you. Para ito sa inyo. Para din po sa amin ng mga lalaki na nandito. Napakaganda. Kung sama-sama ang pamilya na hubugin ng kanilang mga anak sa pananampalataya sa Panginoon, I tell you, darating at darating ang araw. Ano man ang maging profesyon, ano man ang maging trabaho ng mga anak ninyo o ng mga apo ninyo, pero ang mga anak at apo ninyo hindi makakalimot sa simbahan. Amen? Siguro meron dito makapag-testimony na minsan siguro na naligaw ng landas. Minsan napunta sa hindi tama. Pero nakabalik at naglilingkod sa Panginoon dahil ang kanilang pamilya ay mayroong magandang pundasyon sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So napakalaga for a godly family to be committed to the church. Kagaya ko lang kay Timothy, lola, ina, wow. As I speak, meron po dito sa inyo. Lola, di ba? Tapos nandito yung iyong anak. Tapos nandito yung iyong apo. Wow. Kung sa sulat ng Apostol Pablo, ikaw ay isang buwita, ang iyong anak ay sinis, nanonos. Yung iyong apo, darating pa lang, mahilig ko sa Panginoon, kagaya ni Timothy. May magtuturo siyempre sa kanila. May mentor sa kanila. But my point is, it all starts sa Panginoon. Si Timothy, in other words, Timothy is tao simbahan. Itong word na to, there was a time in my life that I have to make a very hard decision. Napakahirap na decision. Kasi, yung siyempre meron tayong mga going down na palit pride. Isipin mo na, sasabihan ka na, ito, napili kita para dito. Tapos, isipin mo na, kung sinabi sa inyo, maraming tao ang gusto niyan. Pero sabi ko, habang sinasabi yan, parang huwag yung lang talingan, kaya sabi, ako pinili ko sa siya. Nagkanto ako sa aking tatay. Sabi ko, ako naman si tatay. Advice. Magkukulang advice sa tatay. Sabi niya, kung amin na, makasarili ko masakit ko nila. Isipin ko, hahanap ako ng naman ang niya siguro. But I thank the Lord sa talagang stand di kayo masabi ay hindi ka pwede nila. Hindi ka pwede nila. Tapos ikaw lang. But the problem is how to tell the person who was so confident na mag-uo ako at sasabihin ko sa kanya hindi pwede. Ano ang sasabihin ko? Dahilan. Pwede sabihin na walang pera, pero kung sasabihin na walang pera, bakit sabihin na, ako bahala sa pera? Tapos, ang usapan. Bottom line, habang nag-pray kami, kasi sabi ni Jema, sabihin mo na ayaw ko, parang masalang hindi maganda. Diba? So, long story short, pumunta kami, kuwang-kuwa sa alak niya,